Yung mayroon silang inaatake na politiko, corrupt daw. Sabi ko na dapat magbago ng reliyon yan. Sabi ko, anong reliyon? Sabi, born again? Ay, wag born again. Parang ang sama ng image ng salitang born again. Dahil hindi po nila lalaman, o kaya kung meron man totoong sinasabing born again, pero sinasabi niya burn again o susunugin uli, dahil, kumbaga, hindi totoong born again yun. Amen? Praise the Lord, dahil totoong born again, ligtas na totoo. Ipapaliwanag po natin, Kylie. Basa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 1, versikulo 7. Makinig po kayo, mainam, minamahal. Praise the Lord. Dito po sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7. May isang lalaki nga sa mga Parasiyo na nagngalag Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudiyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban kung suma sa kanyang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapasok pa ba siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na kung ang tao ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipinanganak na muli. Amen. At magsabing, praise the Lord. So yan po, minamal, ang ibig sabihin ng pagiging born again o pinanganak muli, meaning utos ito ng ating dakilang Diyos na sa lahat ng tao, dapat kailangang ipanganak muli. Praise the Lord. Dahil mananatiling sarado ang isip ng tao sa pagiging makasalanan, mananatili sila hanggat hindi po sila pinapanganak muli. Isang lalaki, minamahal, na nangalan Nicodemo, kung baga pangulo sa saserdote, sabi ng Biblia ating nabasa, curious siya masyado. Yung panahon ng ating mahal na Panginoon, minamahal, dahil nakita niya, narinig mga himala na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Kaya isang gabi lumapit siya, Guro, naniniwala ako ikay mula sa Diyos, dahil hindi mo magagawa ang matanda na yung ginawa kung wala sa iyo ang Diyos. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi sa makakakita ng kaharian ng Diyos. Parang ang layo kung tutusin, pero merong ibig sabihin. Amen? Kasi ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, hindi literal, pero sa atin, papasok sa ating pagkatao, sa ating kalooban. Kylie, pakibasa. 3 sunod na talata. Pakinggan po natin mahina, minamahal. Kylie po. Praise the Lord. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, versikulo 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi kapangyarihan. Amen. Double time. Mateo, Kabanatang 12, talatang 28. Ito po nakasaad. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Mga taga-Roma 14, versikulo 17, ganito po ang nasusulat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. Yan po sinasabi mo na mahal, ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, papasok sa ating kalooban. Na kung saan sabi dito, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, bagkus kapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Makikita daw ng isang Kristiyano o ng isang tao na may papanganak muli, ang kaharian ng Diyos, pag napanganak siya muli, una makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi, pag ang Espiritu ng Diyos nasa iyo, mga demonyo mapapalabas. Praise the Lord. Kaya malaking pangalabang pala kapag pinanganak ka muli dahil Espiritu ng Diyos papasok sa iyo at yun po ang magiging sandata, kapangyarihan, instrumento para yung demonyo mapapalabas mo sa tao kung meron man.
At isa pa, sabi, yan pong Espiritu ng Diyos, nakarian niya, sabi, minamahal, hallelujah, ay kapayapaan, kagalakan, at katwiran. Kaya kapag nakita mo na ang kaharian ng Diyos, pag pinanganak ka muli, makikita mo sa sarili mo ang kaharian ng Diyos, hindi mo literal makita sa ating mortal eye, kundi sa sarili mo, may power ka pala. Makakatanggap ka ba ng kapangyarihan? Kaya hindi ka na magiging ordinaryong tao. Amen? Pero hindi mo matatanggap yan hanggat, Kylie, magkasunod talata. Sabi ng Biblia, First the Lord, sige po, bye-bye natin. Double time po. Acts chapter 17, verse 30, Acts chapter 3, verse 19, sunod na matalata, magkasunod Mga tayo. Gawa, Kapitulo 17, versikulo 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-utos niya sa mga tao na magagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. Mga Gawa, versikulo 3, Mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawang mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Sa aklat ng Lucas, Kabanatang 13, talatang 3, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat, maliban kayo'y mga sisi at mga matay kayong lahat sa gunding paraan. Amen. Unang Juan, Kabanatang 1, talatang 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ipatatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Yan po sinasabi ng Biblia, minamahal, kailangan po tayong magsisi sa ating mga pagkakasala. Yan po pala ang paraan para ipanganak ka muli, magsisi sa kasalanan. Dahil utos ng mahal na Panginoon na lahat ng dako, sa lahat ng dako at sa lahat ng tao ay magsipagsisi. Dahil kapag ang tao nagsisi sa kasalanan, tandaan ang pagbabalik loob niya sa Diyos. Praise the Lord, para sabi mapataw kayo kasalanan. Pag mapataw kasalanan, malinis na siya. Hallelujah, sabi, darating ang ginhawa mula sa harapan ng mahal na Panginoon. Kasi once na magsisi ang tao sa kanyang kasalanan, diyan na po magsisimula ang pagbabago ng buhay. Mawawala na siya mawawala na siyang gana, gumawa ng masama, mawawala na siyang gana sa mga bisyo. Yung mga ginagawa niyang dati, na siya po ay naging makasalanan, praise the Lord, kapag siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan, praise the Lord, hallelujah, aayawan niya na yung mga dating ginagawa. Amen? Meaning, sumunod na sa sinasabi ng mahal na Panginoon, marvel not, you must be born again. Huwag ka lang magtaka, huwag ka lang magtanong, huwag ka lang magreklamo kung gusto mong maligtas. Amen? Praise the Lord, kung gusto makatanggap ng kapangyarihan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nagkamot si Nicodemo, paano mangyari? Ipanganak muli ang tao. Babalik pa ba uli sa sinapupunan ng kanyang ina para ipanganak? Sabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Makakapasok naman ito. Sinabi kanina, makakita. Ito na makakapasok. So, ibig sabihin, requirement po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon na sinasabi ng Biblia, kung gusto mo maligtas, kailangan ipanganak ka muli sa tubig at sa Espiritu. I promise the Lord. Dahil bakit? Sabi ng Biblia, pinanganak sa John 3:6, pinanganak sa laman ay laman nga. Ibig sabihin, ang laman ay makasalanan. Mula kay Eva at Adan, naging makasalanan po tayo. Pinanganak tayo ng ating mga magulang na makasalanan. Lumaki tayo makasalanan. Mabuti tayo nakakilala ngayon, mga matatagal lang membro ng Jesus Miracle Crusade. Nakakilala na po tayo sa ating malapay. Nagsisi na po tayo. Pinagpala po tayo. Dahil yung kaharian ng Diyos na sinasabi ng Biblia, yung kapangyarihan ay sumasa atin na ngayon. Kaya kayong mga bagong bisita na rito, makakamtan nyo yan kung gusto nyo maglingkod sa Diyos, kung gusto nyo magsisi, kung gusto nyo makatanggap ng kapangyarihan mula sa ating pinakamalapayan at walang hindi specific na kapangyarihan para lang sa sakit, hindi. Maging sa lahat ng uri ng kapamakan, disgrasya, kapanganib, na kapangyarihan mula sa Diyos, cover lahat po yan. Amen?
Kaya ibang klaseng tao kapag ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyo dahil pinanganak ka na nga muli. Sundan po natin. Magkasunod na ba sa muli, mga ilang talata? Praise the Lord. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 at 13. Datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya na sila'y hinibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos, sapagkat tuwid baga ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan na sa mga pinanganak na at hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Amen. Roma 8, versikulo 14 hanggang 17. Ganito ang nasusulat. Sapagkat ang lahat ng mga pinatutubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwa tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop. Na dahil dito'y sumigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17. At kung mga anak ay mga takpagmana, nga mga tabagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayoy nga makipagtiis tayo sa Kaniya upang tayo'y mulwalhati namang kasama niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ipapangalak ka muli ng Diyos pala. Ang Diyos, ipapangalak ka ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, hindi ng laman, hindi ng dugo ng tao, ni kalooban man ng tao, kundi ng Diyos. Yung pala ang ibig sabihin nun, mapapalapit ka sa Diyos kapag sinunod mo ang sinasabing born again. Amen? Diyan, mapapatunayan na talaga ikaw anak ng Diyos dahil nga hindi po lahat ng tao hindi po lahat ay anak ng Diyos, ngunit lahat ng tao ay ginawa ng Diyos, pero hindi lahat ay anak. Kung ikaw pala'y tatanggap sa mahal na Panginoon, magiging anak ka ng Diyos. Amen? Anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah, praise the Lord! Kaya pala dapat ipanganak muli ang tao. Kaya nakakalungkot sa mga kababayan natin, o halos lahat ng tao sa buong daigdig, wala silang taglay na kapangyarihan mula sa Diyos. Kaya kung meron sana silang kapangyarihan mula sa ating mahal na Panginoon, sana tulad din po natin sila. Amen. Mataas yung antas ng panampalataya. Lalo na tinuruan tayo ng ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon. May preba ebidensya na talaga Diyos natin pinaglikuran dito ay buhay. Amen. Hindi hokus-pokus, hindi puro salita. May preba. Amen. Kylie, basa mo na sa Acts 2:38, Mark 16, verse 16 up to 18. Kylie. Mga gawa, kabanatang 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Dito po sa aklat ng Marcos, kabanatang 16, talatang 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalta sila ng mga bagong wika, sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung siinom sila ng mga bagay na nakamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Purihin natin pinakamalapay na po sinasabi ng Biblia, kailangan magsisi ang tao at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Kasi pag napatawad ng kasalanan mo, ulitin ko, dyan na po magsisimula ang pagbabago ng buhay. Ayaw mo na yung gusto mo dati. Ang gugustuhin mo na, yung ayaw mo noon. Tulad ngayon, manamahal, pinagpala po tayo. Dahil dati puro kalokohan, bisyo ang ating inatupag noon, pansarili, makalaman. Dahil tayo makasalanan pa at hindi pa natin tinatanggap ang Diyos bilang hari, tagapagligtas nating buhay, minamahal. Pag ganitong gathering o pagkakatipon, wala tayong gana. Dahil kumbaga pag-isip natin, walang kwenta to, walang kabuluhan to. Yung pala, nagkakamali pala tayo. Amen?
Ito pala ang tama, ito pala ang dapat tangkilingin, dapat pasukin, dapat mapapilang ang tao. Hallelujah, na ipapanganak pala ng Diyos. Hallelujah, kaya pag pinanganak ka ng Diyos, sabi, hallelujah, ang magsisi at magpabautismo, sumampalataya, kasi yung una nga, pananampalataya, requirement ng kaligtasan. Pangalawa, pagsisisi, sunod, pangatlo, bautismo sa tubig. Kapag sumampalataya ka, nagsisi at magpabautismo, sabi, lalaki pang tanda. Ano yung tanda? Ipapatong yung kamay mo sa may sakit. Ang may sakit gagaling. Nung una, hindi natin alam yan. Nung una, kala natin, salit-salita lang, sa mga preacher lang. Yung pala sabi ng Biblia, sa mga nagsisampalataya at nagsipagbautismo, lalaki pang tanda. Meaning, sa ayaw natin sa gusto, darating at matakamtan natin kapangyarihan mula sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord! Kaya kung may kapangyarihan ka, uulitin ko, hindi ka na ordinaryong tao. Ang Diyos makapangyarihan, anak ka ng Diyos, hindi meron ka rin kapangyarihan. Yan yung preba, yan ebidensya. Kaya hindi tayo talaga basta-basta, tingnan mo, nagtatanong sila, minamahal, ano raw meron sa atin? Bakit daw ganun? Meron tayong kapangyarihan mula sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord! Lahat tayo nakapatunay kapag may sakit, yung may sakit, pinagpipray natin. Gumagaling. Walang bayad, libre. Dahil ang Diyos nagpapagaling. Dahil sinunod natin ang utos nating mahal na Panginoon. So, pag tinunod natin ang utos ng ating Diyos Ama sa langit, natutuwa siya. So, pag natutuwa siya, anong kailangan mo? Ibibigay niya. So, ganun ang nangyayari dito. Ang ating mahal, ginagalan na magulang sa mahal na Panginoon dahil sa kanyang pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Grabing sakripisyo, grabing pagtiis, grabing pagpapalugod sa Diyos. Kaya naman, grabing kapangyarihan lumakip sa Kanya. Kaya marami mga cancer, TB, leukemia, diabetes, mga ketungin, mga minamahal, hallelujah, ang pinagaling, pinagpala, dating magulong buhay, wasak ang tahanan, naging maayos, naging mapayapa na ngayon. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, na nakamta ng ating mahal at ginagalang na Evangelista, Will Estrada Almeida. Tayo ang pre-evidensya, tayo mga bunga. Magtsatsaga, magtitiis ba tayo kung hindi totoo ito? Hallelujah, ating napatunayan, tayo tinutukoy dito na tayo talaga mga anak ng Diyos. Kaya kung anak ng Diyos, kailangan natin magtiis. Dumalo ng dumalo, tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magtiis, laging magpupuri araw-gabi. Bago matulog, magpupuri, magpipray, kasama sa pagtitiis yan. Huwag ihinto. Kasi malulugi ka. Yung power na binigay ng Diyos, kumbaga, ano yan eh? Kumbaga, nagcha-charge ka. Kapag naubos na yung power, dahil di ka lang dumadal, di ka lang pupuri, di lalagin, wala ka na naman power. So ganun yun, kaya kailangan dati, lagi dadalo, magpupuri, manalangin, para yung power, intake, maintain. Hindi mo na kailangan magpalehad pa. Ikaw mismo. Na nagpupuri ka na lang, dumadalo ka, ginagawa mo lahat ng kalooban nating dakilang Diyos. No need na para magpa-pray-request. Ikaw mismo magpipray sa sarili mo. Naniniwala po ba tayo dyan? Everyone sa Lord. Kaya dapat yung kapangyarihan na sinasabi ng Biblia na ngayon nasunod na natin, minamahal, ang sa atin lang, ipanatili po natin. Everyone sa Lord. Kaya po ba natin ipanatili yung kapangyarihan ay sumasa atin? Hallelujah, praise the Lord! Dapat po natin panatiliin yung kapangyarihan na sinasabi ng Biblia. Dahil nauubos yan kapag huminto ka sa pagpupuri, pag huminto ka sa pagdalo, huminto ka sa panalangin, huminto ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, malilis power ka. Kaya babalik ka sa dati mong ugali, dati mong buhay. Ayaw mo man yun dahil nakita mo na katotohanan hindi ka nagsumikap, hindi ka nagpatuloy. Kaya, wala. Babalik ka sa kung sino ka noon. Huwag naman sana. Dapat magpatuloy. Dahil hanggang nagpapatuloy ka, sabi ng Biblia, beloved Brother Anthony, pakibasa yung 2 versikulo, bilang anak tayo ng Diyos, whosoever is born of God, sin it not. Because of the seed, yung binhi, reign with us, nananahan sa atin. Kali, pakibasa 2 talata yun, beloved Brother Anthony, praise the Lord. Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 9. Ito po nasusulat.
Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya ay hindi maaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at mamamalagi. Amen. Oh, yan po pala sinasabi ng Biblia, kung sino raw po'y pinanganak ng Diyos sa pamagitan po ng salita, hallelujah, ay hindi na po nagkakasala. Ay, praise the Lord. Bakit? Dahil sabi yung binhi, nananahan. Ibig sabihin, kapag nagpapatuloy ka, sumusunod sa kalooban ng Diyos, mananahan, mananatili yung binhi sa puso mo, anong magiging kasalanan mo? Pag sumusunod ka, hindi ka nag-iisip ng masama, hindi ka nagsalita ng masama, lalo di ka gumagawa masama, dahil yung binhi nasa puso, yung binhi hindi nasisira. Ang salita ng Diyos na sabi, namamalagi magpakailanman. Kaya dapat ang salita ng Diyos, sinusunod, pinapamuhay. Praise the Lord! Para hindi po tayo magkasala. Dahil once na hindi natin ipamuhay, magkakasala po tayo. Eh pag nasa Diyos ka na, takot ka na talaga magkasala. Except pag magkulang ka, wala kang panlaban, dahil anytime, aatakin ka ng kaaway. Hindi ka dapat makatakot sa kaaway, dahil kapangyarihan ng Diyos na bumula sa Kanya, nasa atin, ay higit sa kapangyarihan ng kadiliman. Hallelujah, praise the Lord! Kaya yan po ang ating pakatandahan. Hindi ka pa po nasubukang manlamig ng ilang buwan, taon, di naman sa pag mag-share lang ako. Dahil ayaw ko talaga manlamig dahil nakita ko yung buhay. Nung wala ako sa malapay ng anggulo, wala akong kapayapaan. Lalo pag wala akong pera. Pero nandito na ako, nung naging Kristiyano ko, umilit ako sa mahal ng Panginoon. Hallelujah, kahit wala akong pera, masaya ako, payapa ako. Eh malaking pagkakaiba kapag nasa Diyos ka na, pag pinangalan ka na ng Diyos, yung binhi ng Diyos, nasa puso mo, nananahan sa'yo. Hallelujah, praise the Lord! Hindi naman ibig sabihin, perfecto ka na. Yung sinasabi ng Biblia, pag pinangalan ka ng Diyos, di ka na nagkakasala dahil yung binhi nananahan sa puso mo. Binhing hindi nasisira. Binhing namamalagi, magpakailanman. Kaya pinanganak lang tayo muli ng Diyos. So huwag nang umalis. Batahin niyo mag-amen. Huwag lang manlamig. Magpatuloy. Kalimutan na natin kung sino tayo noon. Noon, anak tayo ng pagsuway. Anak tayo ng kagalitan. Ngayon, anak na tayo ng Diyos. Tayo kapagpala na buhay na wala hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, sundan po natin ilang versikulo na lang po. Kali, praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 1, talatang 8. Dapat tatanggapin niyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaulaliang hangganan ng lupa. Amen. Sa aklat ng Lucas 10, versikulo 19 hanggang 20, ganito ang nasusulat. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. 20. Gayon may huwag ninyong igalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong igalak na nagasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. In Revelation chapter 20, verse 14-15. Pakibasa na po kindly. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 20, talatang 14 hanggang 15. At ang kamatayan at ang hadis ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Amen. Oh, yan po sinasabi ng Biblia, minamahal. Kapag ang Espiritu ng Diyos nasa atin, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan para yurakan, alakdan, serpente, lahat ng kapangyarihan ng kadiliman, ng kaaway, hindi magtatagumpay. Tingnan mo. Just imagine, kapangyarihan. Mula sa mahal na Panginoon, lahat ng uri ng kadiliman, kapangyarihan ng kadiliman, hindi magtatagumpay. Dahil walang higit na kapangyarihan na mula sa Diyos.
Hallelujah, praise the Lord! At sabi, yan po yung palatandaan na yung pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Pag yung power na nanatili sa atin, lalala tayo sa masakit karamdaman, lahat, mabisyo, kung meron pa natitira, maging pagmumura lahat, pagsisinungaling, release natin, mawawala yan. Yung pangalan nakasulat, kapag nawala yung kapangyarihan, sabi, hindi mawawala yung tanda. Ang tanda ng pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, ay ito nga, yung kapangyarihan na bibigay ng Diyos, yuyurakan na lahat natin ng alagdan, serpente, minamahal po sa Lord, maging malason, makainom tayo hindi sinasadya, hindi tatalab. Bakit? Kapangyarihan mula sa Diyos ay higit sa lahat ng kapangyarihan dito sa ibaba ng lupa. Makapangyarihan, totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Sabi, ang hindi masumpungan sa aklat ng buhay, Revelation chapter 20, verse 14-15, sabi, itatapon sa naglalagablab na apoy na asupre. Kaya nakakatakot kapag nawala yung power. Pag nabura yung pangalan natin sa aklat ng buhay, mahirap yun. Yung hindi na masumpungan yung pangalan doon, sa aklat ng buhay, itatapon. Di ba ayaw natin itapon sa apoy ng impyerno? Ang gusto natin langit? Kaya ipalatili natin na ipalatanda na pangalan natin sa aklat ng buhay ay nasa atin. Hindi na daw nakapangyarihan. Kaya dapat laging mapuspos na Espiritu Santo. Dapat laging nagpupuri. Dapat laging nagpipray. Laging nag-ayuno. Laging nagsasakripisyo para sa mahal na Panginoon. Di iba lang nga po tayo ngayon. Noon ayaw natin magsakripisyo. Di tayo nag-ayuno. Di natin alam pag-ayuno. Di tayo nagpupuri. Di tayo nalangin. Kala natin, walang kwenta, walang kabulat, pero makabuluhan pala yung pag-aayuno. Makabuluhan pala yung pagpupuri, palalangin sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord! Anak na tayo ng Diyos, so spiritual na tayo, hindi na tayo karnal. Pinanganak sa laman, laman nga, karnal, pakasalanan. Ungodly, worldly. Yan ang ibig sabihin ng karnal o laman. Praise the Lord! Pero pinanganak sa Espiritu, Espiritu nga, pinanganak tayo ng Diyos. Alam na tayo ng Diyos, spiritual na po tayo. Ang palulugdan na po natin, hindi yung ating laman, kundi yung ating espiritu, ang mahal na Panginoon. Kaya yung focus, yung isip natin, puro para sa Diyos. Kapag para sa Diyos, ikapupuri kalulhati niya, minamahal. Walang manghina, walang atras, hindi ka tatalikod, hindi ka matakot, hindi ka mangamba. Bakit? Ang Diyos sumasayo. Hallelujah, praise the Lord. Ang tapang-tapang mo na mabait ka. Wala kang kinakalaban na tao, kundi demonyo. Ngunit ang demonyo takot sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Last Sunday, nung papunta ko doon sa taas, lagi papunta ko rito, Martes, Linggo, ganun-ganon, to and fro. Dahil yun ang weekly ko, minamahal. Yung routine ko weekly. Na nakakotse. Ito, nagmotor ako last Sunday. Hinaharap ako dyan ng checkpoint. Sabi, labas ang vaccine. Labas ang vaccine card, labas ang lisensya. Wala ako nilabas pero nakalusot ako. Alam niyo kung bakit? Sabi ko, hindi po kami nagbabakuna eh. Eh bakit? Kristiyano po kami. Sa Jesus Miracle Crusade. Hindi po kami minom ng gamot pag nagkakasakit. Gumagaling. Ganun ba? O sige na nga. Hallelujah, praise the Lord! Ganun. Pinagpala tayo nating dakilang Diyos. Hallelujah, ito yung tapang, tiwala, palampalataya sa mahal na Panginoon. Maluluwalhati mo, mapupuri mo talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ano mang pangamba, pag-alala, parang kumbaga sa tao, ordinaryong tao, mangamba ka. Pero pag pinapairal mo yung kapangyarihan mo at pananampalatay, tiwala mo sa Diyos, panatag na panatag ka. Para pang nag-alala yung pulis na nag-check sa akin, bakit? Ba't di ka nagpapagawa? Kasi pa nag-aalala. Kasi iba lang palanaw nila. Ang Diyos hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay tumutugon ng palalangin. Ang Diyos ay nagpapagaling. Libre pa. Walang bayad. Yun po ang hindi nila alam. Kasi nga hindi sila na-born again. Hindi sila pinanganak muli. Hindi sila nagsisi. Hindi sila nabutin sa tubig siya pala ng sus. Ngayon sasabihin na, ay wag born again. Kasi siguro may mga born again, nagmumura pa sa ibang fellowship. May born again pero may bisyo pa. May born again pero gumagawa pa ng kalokohan. Born again pero ma-pride pa. Kaya sabi nila, born again. Pero tayo iba! Totoo tayong born again Christian, a real child of God that ends up eternal life! Hallelujah! Praise the Lord!
Yan, minamahal. Glory to God. At tunay na ating mahal, ginagalabagulan sa malapit, sumampalataya, huwag matakot. Dahil buhay na buhay ang Diyos natin pinaglikuran. Hallelujah, makapangyarihan totoo. Masagalang kapangyarihan ang umahapaw, bumubuhos sa panalagawaang ito. Kaya iba-ibang klase pa totoo, himala ang nangyayari, nagagalap sa ating mga buhay. Kung sino may tatagay, sino di maniwala, bahala sila. Basta tayo, napatunayan natin sa ating masarili. Gano'n na totoo ang Diyos. Nagbago tayo. Pinagaling tayo. Iniingatan tayo sa alam kapamangatig na sa pag-alip. Hallelujah! Wala nang tatagumpay ng demonyo sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat ganun, minamahal. Hallelujah! Ating pairal, manatili sa ating tinasabi ng Biblia. Binigyan tayo ng kapangyarihan, hindi ng katakutan. Amen? Hallelujah. Demonyong kalaban. So walang kakalanganing instrumento. Dahil espiritu ng demonyo. Ang kailangan natin palakpak, puri, ayuno, pigal ang puso, magsisi, magpakumbaba. Yan ang panlaban natin. Hindi tayo ng tawad. Kung may mapagkukulang kailangan. Hallelujah. Praise the Lord. Para ang Diyos tumugon. Pinanganak na nga tayo ng Diyos eh. Noon hindi tayo pinanganak ng Diyos, kaya masuwayang tayo, tigas natin, tayo nasusunod. Ngayon, pinanganak na tayo ng Diyos, Diyos na po ang nasusunod. Diyos na po ang dapat masunod. Kapag siya naman nasusunod, wala naman tayong problemahin eh. Dahil lahat ibibigay ng Diyos, dahil nalulugod siya sa ating ginagawa, dahil sumusunod na po tayo. Amen? Tayo lang tumayo, awitan natin ating pinakamalang Panginoon. Purihin natin pasalamatan ating dakilang Diyos, yung mga may babagong bisita. Hallelujah. Inagpala po kayo. Huwag niyo po sabihin, bago lang Jesus Miracle kasi matagal na really natin kinagisnan. Yun nga, matagal na tayong niluloko eh. Matagal na pero hindi nagbabago, na hindi natin maiwasan kasalanan. Pero dito na nandito na Jesus Miracle Crusade. Bagamat bago lang itong Jesus Miracle Crusade, 47 pa lang. Hallelujah, kumpara sa really natin kinagisnan 100 plus. Pero hindi na pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, nagbago ka ba noon? May kapangyarihan ka ba natanggap? Kung wala, hindi totoo yun. Ang totoo yun, may pagbabago. Ang totoo yun, may kapangyarihan ka mula sa Diyos. At tiyak, palatandaan na tayo tagapagmala ng buhay na wala hanggan sa piling ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord.